Kapag ibababa mo ba yung handbrake o i-release mo na yung parking brake, kailangan mo mag-brake o hindi na? Pag naka-engage to, hindi na. Hindi pa din. Kailangan mo bang tapakan yung brake kapag ibababa na yung handbrake o hindi na? Tatapakan pa din. Okay. Baga, need mo talagang tapakan po yung brake pag ibababa mo na yung handbrake. Kumbaga, tapak muna bago mo siya i-release. Kasi ang ganito lang yan, no? Kasi yung gawain ng handbrake, kumbaga ililipat mo muna siya sa gawain sa paa. Di ba parehas lang preno? Oo. Preno yun, preno rin yun. Kumbaga, bago mo syempre, pag binaba mo to na agad ng basta-basta na lang, wala nang nakapreno sa kotse mo. Kumbaga, unsafe na, no? Parang ganun. Kaya, bago mo siya i-release o ibababa, kailangan mo munang tapakan yung brake bago i-release yung handbrake. Ano mangyari kapag bigla mo itong ni-release? Tapos hindi ka naka-brake. Didiretso yung sasakyan. Hindi naman siya didiretso. Kumbaga, yung magiging pwersado lang dito. Kung palusong man yung sitwasyon mo, magiging pwersado tong transmission mo. Okay. Kumbaga kasi nga, wala nang nakalaki. Wala nang nakalak na gulong. Kumbaga, ang bubuhat ng kotse mo, itong transmission. Kaya kailangan mo munang ipreno bago mo ibababa yung handbrake. Yan siya. Yun na number 1 rules. Bago mo siya ibababa, dapat naka-brake ka na, no? Siyempre, ganoon din naman pag tapos ka na mag-drive, bagong bibitawan yung preno mo, dapat naka-engage na po yung handbrake. Yung pwedeng bibitawan yung preno mo na hindi naka-engage. Kumbaga, alternate lang sila ng dalawa. Bago mo siya i-release, tapak muna, release, engage mo yung handbrake, bago bitaw. Ganoon din sa pag mag-drive ka na, bagong bibitawan yung preno, pag malapit ka na tapos ka na mag-drive, bagong bibitawan yung preno, engage mo muna yung handbrake bago bitaw. Hindi pwedeng bitaw muna bago engage, no? Ayan. Kaya kailangan mo siya laging tapakan muna bago siya i-release. I-release, no? Ayan.